The Daily Brad Devotions. Today's reflection with Pastor Jeff Eliscopides. Ito si Brad Jeff, sigurado ko kumuha ito ng NCEE. Di ba? Yes, pasado tayo dyan, Brad Ted. Oo, National College Entrance Examination. Examination. Oo. Sigurado ako itong si Brad Jeff nung nag-aaral ito, valedictorian to. Lagi nasa, di ba, nilalagay pa yung, yung pangalan ng mga estudyante na top 10 dun sa classroom. Malamang lagi pangalan niya nandun. Oo. Hindi to nababato Ginawit ko ng lang. eraser. Anong Actually, roka, Ted. Brad? Actually, Ted, nung binigyan ko ng report yung nanay ko, sabi ko, Nay, muntik na akong mag-first honor. Sabi niya, bakit? Oo. Kasi nung tinuro yung first honor, katabi ko. Gumanon nga ako. Montik na. Tama, ang galing. Oo nga, muntik na. Gumanon akong konti. Muntik na. Ayos Hanggang ah. lumampas, Nay. Oo. Lumampas. Akala ko, Nay, muntik na ako mag-first honor. Oh. Sabi ng nanay mo, bakit anak? Kasi yung binebenta niyang tira-tira. Binilagi. Oo. Yung binebenta Ay, niyang, talaga. ano yun, Brad Jeff, yung dating, ano mo yung candy na may pinipig? Ano mo yun, niluluto mo sa bahay na, ano yun, anong candy yun? Hindi panutsa yung candy na may pinipig. Ate Dina, ano yun? Ano yan? Candy yan. Oo, na Turones. binabalot doon sa Turones daw, sabi ni may Pastor. kulay na di ba, Turones. binebenta ka ni teacher. Nako, may montik na kasi yung mas marami binili, yun ang nag-first honor eh. Ayun lang. May pinipig, niluluto rin ng ate ko dati yun, nagbebenta rin siya eh, nung bata-bata pa kami. Okay. May ko-comment dyan. Sasagutin niyan tanong mo, may Ted. sigurado, may... Anyway, sige, anong roka, Brad Jeff? Hindi, actually, Brad Ted, in fairness, medyo nasa mga honor roll ako nung elementary kasi Yan. yung lola ko, teacher. So, Oo, meron kang tutor ka agad, automatic. si Mrs. Medina. O si siya ang Mrs. teacher Medina. mo. Di ba bawal yon? Mag-donate ka lang ng dustpan sa school, gano'n. Ng bunot, Alam ng mo, floor bunot. wax. Ang sarap. Floor wax. Ang sarap magbalik Dadamihan mo tanaw. lang yung dala mong parol pagka Pasko. Alam na Para-paraan mo, lang Chacha. din, para-paraan din. Hindi, Naigapang din naman. Inabot natin lahat yan, di Ba't? ba? Nakita mo na? Na pinapad- Nakita mo na. Na Palakpakan ang natin si Chacha. nagdadala ng mga panglinis ng eskwelahan ay mga estudyante. Tatanda rin kayo. Pag merong magdadala ng bunot, daspan, walis. Pag Pasko, meron ding sasabihan yung teacher kung sino ang magdadala ng parol. May ganon. Yes. Oh, may cleaners pa nga eh. Ang mga estudyante po nung pinapractice paano maging disiplinado. So meron yan, row 1, 2, 3, 4. Bago matapos ang klase, row 1, Monday kayo ang cleaners. Okay. Row 2 kayo bukas, inabot Yun. mo rin yun. Ha? Yung ganon. Abay, lagi akong cleaner. Oh. Ba? Araw-araw? Punishment eh. Yun lang. Meron pang mga napapa-face the wall. Go out of the Ted- classroom. May lumilipad na Si Ted may ano eraser. na. Bawal na Nag-aaral rin si yun. Ted, Bawal may na classroom na si Ted. Oo, ha? Ano, May Brad? classroom na pala nung si Ted na elementary. Akala mo sa ilalim sila ng puno ng mangga. Ha? Ikaw talaga. Ikaw talaga. Pero alam niyo, sa ano din sa bandang dulo kumbaga in the end no kahit na ikaw pa ang salutatorian o valedictorian o in the end yung pagharap mo paglabas mo ng classroom Amen. pagtanggap mo ng diploma yung hamon ng buhay sa labas iba rin eh. Amen. Kaya dapat salihan mo rin ang pagiging hindi lang smart sa Hindi lang school, book smart, street smart kung hindi din. ikaw din street smart. No? Yun. Kumbaga, hindi naman din nangangahulugan na magulang ka masyado kapag street smart na pinag-uusapan natin. Mahirap yon. Di ba? Oo. Kasi para ding ano yan, di ba, Brad Jeff, sa pagiging abogado, maaring ikaw yung bar top notcher. Okay. Di ba? Yes. Number 1 ka sa bar. So, ibig sabihin, ang galing mong sa memorization, no? Oo. Ng mga kaso, analysis ng mga kaso, mga kung ano-anong Yes. mga dating kaso, mga pagbibigay mo ng kung ano-anong mga, di ba, kasaysayan ng mga kasong ito. Oo, kung mahina ka maglakad. Di ba? Oo. Wala Iba rin. rin yung abogado ka, hindi ka naman bar top notcher, pasang awa ka lang, pero ang galing mong pamailalim, di ba? Oo.
Kailangan balance of Kasi everything. merong maaring abogado de Campanilla, may abogado de Batingaw. Magkano Korean? Yung talagang ang law firm may pagkamahal-mahal. Oo. So doon sa abogado de Campanilla, mahuhusay ito sa usapin ng batas. Yung abogado di arreglo, iba yun. Ikaw talaga. Inuman yung Salamat, Brad. We'll see you Monday. Hindi pa nga nagsisimula. Ito na si Pastor, magbibigay po ng magandang balita. Ibahin natin. Oo, ito na si Pastor, magbibigay po ng magandang balita para sa ating lahat. Dito nga po sa The Daily Brad, mga kapatid. Pastor, anong meron tayo ngayong araw si na Darlie ito? Daroca daw. Ano, si Lagi Darlie? siya kasi dinadali ng lechon yung teacher niya. Kaya lagi daw siyang pasado. Sana all. Yung teacher ko humihingi pang sarsa. Yun lang. Sana all, Kuya Darlie. Pero sige, Pastor, ikaw. Ano dinadala mo sa teacher mo noon? Wala kaming pera noon eh. Simple lang, matalino lang talaga ako, Cha. Yun lang Sana po. all. Halak ka. Oo naman. Tsaka maganda lalaki kasi siya. Yan tayo, Ted eh. Sige. Ako lang yata tisoy na classmate ko na. Anyway, Okay. sige. Tuloy na natin. Ibahin po natin yung tema. Pero ano din, nako-connect din. Kagahapon kasi nasa ospital yung aking sister-in-law. So dinalaw ng mga classmates niya. Ay may teacher din dumalaw kaya nakaka-relate ako. Nagjo-joke ako doon. Sabi ko, ito yata yung mga kainuman mo nung college kayo. Pero napansin ko lang po, nasa hospital ako this past few days. Ang dami po, of course, may sakit and I've seen people suffering. Na-realize ko lang, let's encourage people about healing. Una po, saan ba nagsimula yung sakit? Unang-una, no? Bakit ba, sino ba nagbigay niyan? Well, ito po'y bunga ng, of course, ng pagpasok ng kasalanan sa Garden of Eden pa lang yan sa Genesis 3. Yung pagdurusa sa panganganak ni Eva, pagpapagod at hirap ni Adan, at ang huli nga po, kamatayan. Kung mapansin nyo, the moment kay panganak, papunta ka na sa death mo. Tama po ba? I mean, tatanda ka and then eventually we're all gonna physically die. Pag tinignan mo, yun po yung part ng sumpa. Pero pag tinignan nyo, ginagamit din to ni Lord eh. Yung mga pinagdadaanan natin, pansinin nyo, nag-post nga yung biyanan ko sa chat group namin. Lahat ng kamag-anak ngayon, praying for you, praying for you. So, pag merong karamdaman, natututo yung mga taong magdasal ba? Tama po ba? Natututo tayong lumapit sa Diyos. Minsan po, masyado kang workaholic, and then kala mo you can do everything, tinamaan ka ng stroke, paralyzed ka ng ilang linggo, ma-realize mo, ay, tao lang pala ako. It teach you how to humble yourself na hindi ka Superman. Kailangan mo magpahinga, kailangan mo ipikit siya matamot matulog sa gabi. So it teaches us also kababaan loob, tinuturuan din po tayong lumapit sa Kanya, pero ito maganda po. Sa huli, ang Diyos ay may pangako doon sa eternal life. Sabi niya ron, there's no more sickness, no more tears, wala na rin pagtatangis, walang paghihirap, wala nang bilihan doon ng maintenance medicine mo, walang wheelchair sa langit, and automatically po, talagang wala na rin kamatayan, walang death. So kumbaga, pinapakita lang po ng Diyos, hindi ito yung plano ko kasi sa'yo. But because you choose to live life, minsan sa buhay natin, dito nga po na buhay makasalanan at itong mundo na ito'y makasalanan, yan yung consequence nun. Pero hindi yan ang plano ko at dadaling ko kayo sa ultimate na plano ko. Eventually, doon sa langit, wala na lahat ng karamdaman na yan. Kaya gusto ko lang kayong encourage sa mga awit 41.3. Para sa mga may karamdaman po ngayon, nakikinig sa ospital, ang dami ko namimito sa ospital na nanonood sa ating programa. Ito pong sabi, si Yahweh rin ang tutulong kung siya ay magkasakit. Ang nanghina niyang lakas ay ganap na ibabalik. Ang ganda po ng verse na to kasi sabi si Lord daw po tutulungan kanyang makarecover. So kung ikaw ngayon ay nasa kalagitnaan ng matinding karamdaman, unang-una lumapit ka sa Diyos. Pangalawa, yung pananampalataya mo, ituon mo sa Kanya. Yes, nandiyan ang medisina, nandiyan ang mga gamot, but ultimately, sabi ni Jesus, because of my suffering, my stripes, it's my stripes, yung mga pagod at hirap, mga parusa sa Kanya, it made you well. Pinagaling daw po tayo ng Kanyang mga paghihirap. Ibig sabihin, si Lord po, kasama po sa package niya yung pagpapagaling mo. Manalig lang tayo. Ang tanong, Pastor, hindi nga gumagaling, Pastor, lumala pa nga eh. Patuloy po tayong manalig. Patuloy tayong lumaban because hanggang sa huli, kung mag-end man yan in death at ikay nakaakibat kay Lord, sabi ni Lord, dito sa final destination mo sa langit, wala nang death, wala nang sickness, at wala na rin paghihirap. So again, gusto ko lang po encourage ang may mga karamdaman ngayon tulad ng hipag ko, ang Diyos po'y tapat sa kanyang mga pangako.
Ang kailangan lang po, meron kang pananampalataya sa Kanya. At ikinananalig na, Lord, aayos din tong nanay ko, aayos din tong kapatid ko, aayos din tong sarili ko sa karamdamang pinagdadaanan ko ngayon. Mga awit 41:3, si Yahweh rin ang tutulong kung siya ay magkasakit. Ang nangihina niyang lakas ay ganap na ibabalik. Tayo po'y manalangin. Panginoon, ito'y dalangin ko sa aking hipag na si Ate May ay gumaling at manumbalik ang kanyang kalakasan. Ganon din po 10 ng mga nakikinig ngayon, whether nasa ospital, nagda-dialysis, nakikimotherapy, o may kamag-anak na may karamdaman. Bigkasin lang nila itong verse na to at i-embrace at tanggapin sa puso na ikaw lamang, Lord, ang ultimate healer namin. Salamat, Lord, sa pananampalataya na buo ngayon sa pakikinig sa salita mo. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Mahal na Panginoon, salamat po sa very timely na mensahe po at aral na amin napakinggan mula kay Brad Jeff. Lord, alagaan niyo po si Brad Jeff lagi, ang kanyang kalusugan at gabayan sa kanyang pagmimisyon. Lord, salamat po sa araw na ito, sa napakagandang mensaheng ito. Sa lahat po kami na mga nagtatanong, ba't po nangyayari sa amin ito? Ba't po kami may gantong uri po ng karamdaman? Lord, kayo na pong bahala sa aming lahat. Yakapin niyo po kami. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Very timely indeed, Brad Jeff, na iyong mensahe. Sa dami ng pagpumunta ka ng ospital, definitely kitang-kita mo ang katotohanan na napakarami po ang may sakit at ang iba nga dyan ay hindi po malaman kung paano po magpapagamot. Amen. Salamat na marami. Brad, Friday ngayon, so you're coming over. Ano bang sabi ni Ma'am Cheryl Cosim? May supposed to be akong segment mamaya kasama siya. Ngunit ako'y nag-beg off muna dahil dito sa biglaang mga aasikasuhin ko sa ospital ngayon. Oo. Ililipat lang namin ng medyo mas malaking ospital, Brad Ted. So, Okay, sige. So Godspeed. malagaan. Godspeed and God bless you, Brad Jeff. Sige, so ngayon may mga tumugon din sa akin kaninang ano. Ano yun? Ang tawag daw doon ay yema. Tama. Ang sarap. Di ba yung gawa sa Oo, asukal ba yun? sarap. Tapos may pinipig. Yema yung binabalot mo. So, gatas yun, Brad Ted. Gatas Yung na. gatas nga Ang na may sarap asukal. Tapos may pinipig. Gatas na may asukal. Yes, matamis yun eh. Hindi ba pastillas yun? Pag Layo gatas na naman may yung pastillas. asukal? Pastillas sa immigration yun. Kasi yung Iba natikman yun. kong yema, walang pinipig. Ha? May Oo. pinipig ang yema. May pinipig flavor. O, minsan, Sarap. mani, yung nuts. Oo. Yun, masarap yung may mani. Oh, mani. anyway, Sarap. yun lang kasi sabi ko nga may mga tutugon talaga sa ating ano yung Tatay ko nga tumugon eh. Ano Sabi niya, sabi? uy, pasado ako dyan sa NCEE na binabanggit ni Ted. Oh, Inabot ng tatay mo yun? Pare-pareho sila ng edad, oo. Kaya lang hindi na nagtuloy si Papa sa college kasi nag-work agad. Oo. Oh, pero na. Tatay Cesar kasi, di ba? Parang, ang mga teacher pa nila noon, mga praile, di ba? Grabe! Panahon ng Kastila. Nakakaloka. Di Spanish pa Sa ang Piatti mode si doon. Papa Ang eh. medium. Parang... Piatti. Oo, parang first year college lang yata siya. Tapos nag-work na yata siya. Oo. Ganon. Oo. Oo. Oh, na-inlove na agad ng tatay mo kaya ganon. Parang ganon. Lumagay na agad. Hindi, pinatapos niya yung mga kapatid niya sa pag-aaral. Kaya nagmandaragat na. Panganay eh. Yan Diba ang ganon ang street- panganay yan ang street dati? smart. Okay. Ganon ang mga Mandaragat panganay. si tatay mo ha. Mandaragat. Kaya pala sinisid na mama mo. Ay! Jezebel, ano? Sa bagay. Talaga to, si May Ted, ang point. bilis mag-isip. Maganda love story nila sa halo-halo nagkakilala yung dalawa. Tatay mo? Kasi tindera ng halo-halo nanay ko eh. Okay. So anong kanilang love story? Ganon. Na in love siya. Nakita niya. Nagtitinda yung nanay ko ng halo-halo. Doon Sa sila Tondo. nagsimula sila sa question na ba't walang leche flan? Wala. Ganon lang ang mga ano nun. Ang kasimple ang Dating buhay yan. nun. Oo. Oh, sige. Talo-talo. Okay, sige. So, Brad Jeff, salamat muli na marami. At ito, tayo nga po ay, muli po nagbibigay po ng pagkilala kay Brad Jeff sa Thank kanyang you, sakripisyo po Pastor. sa ating programa mula noon hanggang ngayon. Brad, God bless you and your mission today hanggang itong iyong gagawin bukas at sa araw na linggo. Salamat na marami, Brad. Maraming salamat, Brad Ted. Tuloy naman po ang aking Sabado, alas 4 po. Rebuild City Church po sa online, Facebook at YouTube po yating Sabado. Kita-kita po tayo bukas. Ito po yung Daily Brad, your daily dose of inspiration. Serving the people, Brad Jeff Eliscopides.